Walang irregularidad o pandarayang nangyari sa pagja-judge nga sa bakbakang Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Yan ang sabi ng Attorney General ng Nevada. Pero nagpa siyang naturang tanggapan nang hindi man lang kinausap o tinanong yung tatlong hurado ng laban. Makitama po muna tayo kay Sports Saksi Gino Trinidad. Sa gitna ng hindi pagsang-ayon ng karamihan ng fight fans sa split decision victory ni Timothy Bradley kontra kay Manny Pacquiao at maging ang resulta ng WBO review panel na nagsabing si Pacman ang nanalo, wala raw nakitang anomalya ang Nevada Attorney General's Office sa resulta ng laban. Ayon kay Catherine Cortez Masto na siyang tumatayong Nevada Attorney General, wala raw ebidensya ng pandaraya o irregularity sa scoring ng tatlong judges sa naturang WBO Welterweight Championship. Kasunod nito ng findings ni Chief Investigator Dale Lieber na ibinase sa salaysay ng referee na si Robert Byrd. Pero hindi inimbitahan para sa pagtatanong ang tatlong judges na sina CJ Ross at Dwayne Ford na umiscore ng 115-113 para kay Bradley at si Jerry Roth na nagbigay naman ng 115-113 para kay Pacquiao. Pinanigan ng Nevada Attorney General ang mga judges at sinabing mga competent officials ang tatlo at dumaan daw sa takdang paraan ng pagpili ng mga officials para sa isang world title fight. Idinagdag pa ni Attorney Masto na ang reaksyon ng media at fans ay hindi sapat na basihan para magsimula ng criminal investigation ang kanyang tanggapan. Gino Trinidad Nakututo, 24 oras. Karaniwang nagsisiksika ng mga botante tuwing eleksyon at kabilang sa mga pumipila para makaboto ang mga nakatatanda. Kaya kanina, hiniling ni dating Senador Eddie Ilarde na magkaroon ng sariling lane ang mga senior citizen. Git naman ng COMELEC, matagal na itong pinapatupad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi na bago ang ganitong eksena tuwing eleksyon. Kung hirap nga ang mga taong ito na makipagsiksikan at pumila sa mahabang pila, paano nilang kaya sina lolo at lola na hindi malayong maipit sa pila sa gitna ng siksikan? Pahirapan din kung kailangan pang umakyat sa mataas na palapag ang mga nakatatanda. Kaya kanina, hiniling ni dating Senador Eddie Ilarde sa COMELEC, bigyan ng mga senior citizen lane tuwing eleksyon. Mga senior citizens hindi nakakaboto, hindi dahil sa hindi sila registered. Registered sila pero hindi na makatuloy sa presinto sa dami ng tao at hindi nila kaya bilang mga mahihina na ang katawan, hindi na nila kaya na makipagsiksikan sa tao. Ayon sa COMELEC, matagal na raw na may pinapatupad na ganito tuwing registration o elections. Binigay na namin, we already have a resolution giving them a special line in the registration and even in the voting. Special line sila, they don't have to line up together. May priority sila. Kaya nung nakaharap daw niya ang grupo ni Ilarde, muli niyang sinabi sa grupo ang umiiral lang resolusyon. Pero reklamo ni Ilarde. Hindi nakikita ang mga bentahan ng senior citizens. Maraming hindi nakakaboto. At kailangan meron silang signages exclusive for senior citizens. Nasa resolution na nga namin yung long before, pinatutupad na nga namin. Ikinatuwa naman ni Ilarde ang sinabi ng COMELEC na tinitingnan na ng komisyon ang paglalaan ng mga voting precincts sa ground floor lamang para sa mga matatanda. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Senadora Miriam Defensor Santiago na 12 senador lamang ang dapat mahalal sa eleksyon 2013. Hindi raw dapat 13. Hindi pa naman daw kasi siya nagbibitiw sa pwesto. Inihayag yan ni Santiago sa gitna ng pagtatanong ng COMELEC kung babakante na ba niya ang kanyang pwesto para manungkulan bilang isang judge sa International Criminal Court. Kung sakali kasing magbibitiw na si Santiago, kailangan ayusin ng COMELEC ang kanilang mga PCOS machines para kilalanin ang 13 boto sa pagkasenador. Pero ayon kay Santiago, hindi pa niya alam kung kailan siya ipatatawag ng ICC, kaya hindi pa siya magbibitiw. May pakiusap ang Malacanang sa gobyerno ng China. Maging maingat daw ang mga Chino sa mga binibitiwan nilang payag. Ngayon lalong umiinit ang usapin sa West Philippine Sea. Sa gitna nito, naiulat namang nagmamanman na ngayon sa West Philippine Sea ang ilang barko ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Sabi ng China kung may dapat daw ayusin at pag-usapan ba tungkol sa pinag-aagawang Spratly Islands, dapat daw ayusin ito sa loob lang ng Asia-Pacific region ng mga bansang umaangkin sa malawak na karagatang ito na pinaniniwalaang mayaman sa langis at marine life. Ito ang reaksyon ng China sa sinabi ng Pangulong Aquino na posibleng hingin niya ang tulong ng Amerika para paliparin ang mga spy plane nito para i-monitor ang West Philippine Sea.
Sa report naman ng China Daily sa kanilang website, sinabi ng Foreign Ministry ng China na umaasa silang gagawa ng mga hakbang Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Git naman ng Malacanang, may karapatan ng Pilipinas na bantayan ang teritoryo nito, lalo na ang sa malawak nitong karagatan. May pakiusap din ang palasyo sa China. Chelsea Nitian, be a little careful about your statements. The transcripts, as Secretary Karandang said, the transcripts would show the context by which a statement was made by the President. Pero mula sa report ng Reuters TV, tila nauna nang nagpapatrolya ang China sa West Philippine Sea. Noong June 27 daw, 4 na Chinese Marine Surveillance Ships o CMS ang dumating sa gitna ng mga reefs at islands sa sentro ng West Philippine Sea o Nansha Islands kung tawagin ng China. Doon nagkita raw mga Chinese Marine Surveillance Ships at ilang Vietnamese fishing vessels. Pilit raw pinaalis ng mga Vietnamese ang mga barko ng China, pero nagmatigas daw ang China. Kalaunan, umalis daw ang mga Vietnamese fishing vessel. Mga Chinese Marine Surveillance Ship din ang makikitang humabol sa ilang barko ng Pilipinas sa may Panatag Island noong nakaraang Mayo. Noong Lunes lang daw, nagsagawa ng formation exercise sa may Yongshu Reef. Bukod sa China at Pilipinas, inaangkin rin ng mga bansang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ang Spratlys. Chino Gesto Nakatutok, 24 oras. Dapat na raw palitan ang disenyo ng polder dike sa may Kailugan River sa Malabon. Ang tubig kasi mula sa ilog hindi na nahaharang ng ilang bahagi ng dike. At delikado raw ito lalo na ngayon nag-uulan. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kasagsagan ng 2.2 meters na high tide kanina, inikot ang mga taga-City Engineers Office ng Malabon ang mahigit 8 kilometro na polder o earth dike ng Kamanava Flood Control Project sa barangay ng Palit. Sa plano kasi ng DPWH, ang elevation o taas dapat ng polder dike na nasa gilid ng ilog na humahati sa Malabon at Ubando ay 2.9 meters above sea level. Narito ako ngayon sa polder dike na bahagi ng Kamanava Mega Flood Control Project. Itong polder dike ay magsisilbi sanang panangga laban sa baha na nagagaling dito sa Kailugan River. Pero nakita nyo naman, nag-overtop yung tubig dito sa polder dike dahil hindi pa raw sapat ang elevation nitong polder dike. Laging problema yan, basta high tide. Yung kalamidad na dumarating na yan, hindi mapipigilan yan, kundi may tataas yan. Delikado raw kapag di kinakaya ng dike ang taas ng tubig. So napakadelikado na lalo yan hindi pa tapos. Kasi once na na-overtop, umihina yung ibabaw, maaring biglang ma-breach. So ito dapat nga tapos na to ng 2007 pero imagine 2012 na. Hindi pa rin tapos. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy daw ang pagtatambak ng lupa para mapanatili ang elevation ng polder dike at maiwasan ang apaw ng tubig. Dahil nga rin daw sa climate change, kada taon na kung inspeksyonin at ire-rehabilitate ang dike imbes sa tuwing 5 taon. Yung wave action along the riverside, napakataas, no? At masinsin, frequent. So, pag talagang na-scar yung ating side slopes, no? Dahil lupa nga lamang ito. So, ito yung pinakamagandang protection siguro, no? Yung maglagay yun nga, yung stone masonry. Taong 2,000 pa ang datos na ginamit sa flood control project, kabilang na ang high tide. Pero sa paglipas sa mga taon, mas mataas na ang high tide, kaya kapansin-pansing, kapiraso na lang aapaw na ito. Suwestyon ng DPWH, i-upgrade na ang dike. Ang phase 2 naman ng proyekto para maibsan ang pagbabaha sa Valenzuela, Ubando at May Kawayan, kailangan para aprubahan ng NEDA at gagawan pa ng paraan ng pondo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Tumaas ng 5% ang bilang ng mga na-dengue at pinangangambahang madadagdagan pa ito ngayong tag-ulan. Nakatutok si Jam Sisante. Malaki raw ang pinayat ng 12 anyos na si John Ray matapos ma-ospital ng halos 1 linggo dahil sa dengue. Hinala ng bata, sa paaral niya nakuha ang sakit. Para pang sa school eh. Bakit? Kasi marumi po. Ano yung marumi? Anong itsura ng May kanal pong bukas. Pero ayon sa kanyang ina, ikalawa na si John Ray sa nagka-dengue nitong nakaraang buwan sa kanilang lugar sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City. Ayon sa Department of Health o DOH, ang Barangay Bagong Silang ang natatanging dengue hotspot sa Metro Manila dahil hindi bababa sa 3 ang bilang ng mga nagka-dengue rito sa nakaraang 4 na linggo. Kami yung mayroong pinakamalaking populasyon, kaya tinatawag na kami yung the biggest barangay, no? At bukod doon, yung geographical situation niya, napapaligiran din siya ng mga katubigan. Nagkakaroon kami ng space spraying sa area. Yan talagang clean up drive ang aming pinagtutuunan ng pansin dahil pagka nawala talaga yung breeding places ng mosquito, talaga mawawalan ng dengue sa area.
Sa tala ng DOH, umabot na sa mahigit 9,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Metro Manila mula January 1 hanggang June 23. 5% mas mataas kumpara sa 8,654 na naitala sa parehong panahon noong 2011. At babala ng DOH, posible pang tumaas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong tag-ulan. Maaga tag-ulan natin, ano? So, pangalawa, yung pa rin, hindi natin napapractice masyado on all levels or on all sectors yung search and destroy activities natin na ipinanunukala natin. Hindi lang sa Metro Manila tumaas sa mga insidente ng dengue. Sa Dumaguete City, Negros Oriental, nasawi ang isang 8 taong gulang na batang lalaki dahil sa dengue. Sa Tagbilaran City sa Bohol, umabot na raw sa 83 ang bilang ng nagka-dengue mula Enero. Sa pinakamalaking ospital naman sa Nueva Ecija, tumaas ng 7 hanggang 8% ang kaso ng dengue na naitala kumpara noong nakaraang taon. Kaya naman muling papaigtingin ng DOH ang kampanya kontra dengue. Napaka-importante na malaman kagad ng barangay kung sino-sino ang